South Sudan. Well, marami nga po mga Kwan stories ang napabilib ng team na ito dahil kung pagbabasihan natin ang FIBA rankings sa ngayon, sila ang pinaka-lowest rank na pasok sa Olympics. Pero simula nga po ng pahirapan nila ang USA noong nakaraan sa kanilang exhibition game hanggang opisyal nilang makuha ang kanilang first ever win sa Olympics, we can say na isa ang team na ito sa dark horse ng Olympic basketball. As of right now, kayang-kaya nilang pumasok sa quarterfinals. Napakagandang mindset at skill set ng mga player ng South Sudan, mga Kwan stories, kaya hindi nakapagtataka na kayang anytime, anyone, kaya nilang mang-upset. Tara't talakayin natin ngayon at pag-usapan ng naging laro ng Team USA at ng Serbia. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. So, eto na nga po mga Kwan stories, gaya ng sinabi ko sa intro, finally nakuha na ng South Sudan ang kanilang unang panalo sa Olympic Games. Well, basically, eto na nga ang kanilang unang panalo sa torneyong ito sa kanilang history, kaya naman labis ang tuwa at saya ng lahat ng kanilang mga fans. At dahil na rin sa kanilang pagkapanalo, kahit nga ang mga analyst nagsasabi na ring isa sila na dapat katakutan na makalaban sa Olympics. Ang akin nyo, pinahirapan lang naman ito sa exhibition game at kamuntikan pang matalo ang world number 1 na USA. Kaya ang tanong, paano nga ba nila ito nagagawa? Ano nga bang estratehiya nila kaya nakakasabay sila man sa mga top rankings na team sa Olympics? Well, kung panunurin nga natin ng mabuti ang team na ito, consistency ang pinakasusi nila. Dagdagan mo pa ng katotohanan na mahilig nga ang team na ito sa pisikalan, kaya hindi nakapagtataka bakit nakakasabay sila sa ilalim ng basket. Napakataas na rin naman ang kanilang shooting percentage, lalo sa long range na nagpapatunay lamang na kaya nilang umabante hanggang sa quarterfinals. Kung inyong matatandaan, ito yung team na pinang-aasar noon ni Paul Pierce na hindi nga daw niya alam at kilala ang kanilang bansa at playing style, meaning hindi niya pinapansin ang team na ito. Ngunit bumaliktad nga ito ngayon mga Kwan stories, kahit ang ilang mga analyst bantay sarado na rin naman sa South Sudan at sinasabing isa sila sa magiging tinik ngayong Olympics. Samantala, tungkol naman sa naging laro ng Team USA at ng Serbia, marami nga po mga Kwan stories ang naniniwala ngayon na magiging dikit ang kanilang laro. Kahit nga si Skip Bayless nagsabing kayang ma-upset ng Serbia ang USA kung magpapabaya at magre-relax dito sila. Bago pa man magsimula ang laro, marami ng mga fans ang natuwa sa balitang maglalaro na ngayon si Kevin Durant. And guess what? Hindi na naman nga pinigo ni Durant ang mga fans matapos nitong ipakita kung ano ang kanyang may aambag sa team. 8 out of 8 ang naitala, walang mintes sa loob ng 9 minutes na playing time sa first half. Parang naka-game slider nga ito mga Kwan stories, hindi magminte sa tira, crowd favorite agad. Pero hindi lang naman si Durant ang kuminang dito dahil pati ang 39 years old LeBron James literal wala pa ring minti sa first half. Napaka-consistent pa rin naman sa scoring, sa rebounding, sa assist at sa depensa. Total package nga mga Kwan stories. Again, for the second time na ipanalo muli ng USA ang laro at nakuha nga po nila ang unang panalo ngayong Olympics. Kahit nga ang mismong head coach ng Serbia nagsabing naniniwala siya na mas magaling ang nabuong lineup ng Team USA ngayon kumpara sa Dream Team noon ni na Michael Jordan, Magic Johnson at Larry Bird. More on, mas gigil, mas talentado at mas focus nga daw ang lineup ngayon ng Team USA.